sa ating lahat. Pwede po bang palampakan natin ang malakas ng Lord? Yung palampak na may pasasalamat sa Panginoon. Hallelujah! Praise God! Sige po, tayo po muna isang daling manalangin kami sa Panginoon. Let us come and praise the Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, God. Lord, tunay na napakabuti mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Sa aming buhay, Lord God, ay lagi kang tapat. Maraming pong salamat, Lord, sa lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo sa aming buhay, Panginoon. At Lord, kulang ang salita, Panginoon, bilang pagbabalik ng papurit karangalan sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga kagalingan, Panginoon. Salamat sa mga himala, O Diyos. Salamat sa provision mo, Panginoon. Lord, salamat sa mga katugunan sa aming pong mga panalangin. At muli, Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami ay narito upang ikaw ay sambahin at papurihan, Panginoon. Muli, O Diyos, kami po ay bukas ang puso, Panginoon, sa iyong mga salita. Maghari ka sa aming buhay at muli, Panginoon, ay patuloy namin inaasahan ng patuloy mong salita, O Diyos, ay maging rema sa aming puso, Panginoon, Lord. Ikaw po ang mahayag, Panginoon, at muli ako bilang inilingkod, O Diyos, ay patuloy na nagpapasakop sa iyong kalooban, Panginoon. Maraming pong salamat sa iyong presensya at patuloy ka namin nilalakita sa mga Panginoon. Purihin ka, Panginoong Jesus. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sige po, palakpakan ng Lord. Amen. Praise God. So, ang Lord po ay napakabuti. Amen. So, from all the testimonies na narinig natin, okay? So, sabihin mo sa katabi mo, may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Naniniwala po ba kayo doon? Sabihin mo ulit sa katabi mo, may gagawin pa ang Diyos sa buhay mo. Sino po excited na? Sa gagawin ng Lord. Alam niyo po, talagang nakaka-excite po ang ginagawa ng Diyos sa ating kapanahunan. Sabi nga po, malapit nang dumating ang Lord. Kung nakikita natin ang mundo, maraming negatibo, pero alam niyo po, napakabuti ng Lord. Patuloy tayong inaakin ng Lord sa kanyang kalooban. Amen? At ito pong aking isi-share ay dapat po ay hindi po ako mag-share ngayon, no? Si Bishop po dapat o si Pastora kasi schedule po on third Sunday. But I believe na all things work together for good. Ito po ay biyaya ng Diyos sa atin. At ito pong message na ito ay nabuo lang sa akin for last week nung tayo po ay nung nag-word si Bishop. Okay, after ng word ni Bishop, nagkaroon po ng meeting. Tama po ba? So, nung meeting po ng mga leaders, ito pong word na ito ay parang ilagay sa ating puso. No? Kasi ito pong nangyayari sa ating iglesia, okay, yung nangyayari sa ating buhay ngayon, ay resulta ng ating pong pagsunod sa Panginoon. At hindi lang po yun, ito po yung plano ng Diyos sa ating buhay. Na tayo po'y mapagpala, tayo po'y magkaroon ng kagalingan, amen, na tayo pong lahat ay maligtas sa kanyang biyayang habag. At alam niyo mo, nung sinabi ko nga po kay Bishop, meron po akong naalala ng turuan na isang turo ni Pastor Carlo regarding sa breaking the wrong culture. Kung alam niyo po yun. So, breaking the wrong culture. Biglang nagsakit sa akin sa heart ko, tayo na si Bishop ay nagsishare about unchanging God. Sino po nandito nung nag-share si Bishop? Na ang ating Diyos po hindi nababago. Naniniwala mo ba kayo? Hindi nagbabago noon, ngayon, at hanggang sa mga susunod, hindi mo nagbabago ang Diyos. At alam niyo po, nung aking pong nararamdaman yun, every Sunday after Sundays, ako po'y nagagalak na marami po tayong kapatid na nadadala sa Panginoon at sila po'y tumatanggap. Amen po ba? Sino pong natutuwa dito na marami na tayong nakakasama? At meron pa pong mga narating. Okay? At ito pong mensahe nito biglang nag-strike sa heart ko na sabi ko nga, kung ang mga Pilipino, no, sabi nga sa katuruan ng breaking the wrong culture, ang isang kultura daw po, ang ibig sabihin niya, ay
ito yung nakakasanayan ng mga tao. Tama ba? Ito yung ways of life. So, sabi doon sa turuan, part of my introduction, no? Sabi doon ni Pastor Carlo, yung breaking down culture, isang kultura ng mga Pilipino, alam po ba niyo kung ano? Sample, manana habit. Sino nakakalam ng manana habit? Ano yung sabihin nun? Yung mamayana. Tama ba ako? Ugali ng mga Pilipino, pag binigyan mo ng task, ay, kaya ko naman yung gawin, mamaya ka na gagawin. Hanggang sa dumating na yung panahon, gahol ka na sa oras, sa amo lang gagawin. Right? Another culture ng mga Pilipino na wrong, okay, is yung ningas pugon. Alam niyo yung ningas pugon? Ano yung ningas pugon? Pag sinabi ningas pugon, sa umpisa lang magaling or sa umpisa lang siya posigido. Pagdating na dulo, parang nauupos, parang nawawala na. So, ganun daw po ang mga Pilipino. Am I right? Tama po ba? Narinig natin ito? Isa pa, number 1, na kaugalian ng Pilipino na dapat daw putulin is yung ito lang, sa buong mundo, tayo lang may ganito. Alam mo ba yun? Filipino time. Hello? Narinig nyo na ba sa buong mundo nang nabagsagang American time? Meron wala? Wala. Nabagsagang Russian time? Walang ibig sabihin ng Russian time. Pag sinabi Russian time, okay, time sa Russia. Chinese time, meron kayong narinig? Wala. Tayo po ang pinaka-pinakang magaling. Tayo lang po ang merong Filipino time. Ayan. Ano yung Filipino time? Ayan. Parang nakakatuwa. Pero hindi, yun po ay wrong culture. Nakasanayan ng mga Pilipino, kaya ako tinawag na Filipino time kasi ang mga Pilipino, pag sinabing alas 9, anong oras darating? Yun, alam na alam. Kasi mga Pilipino tayo, right? Okay, pag sinabing alas 3 ang simula ng birthday, anong oras ang simula? 4 o'clock, 5 o'clock. Ba? So, yan yung mga culture na sabi nyo sa katawan, kailangan natin putulin. So, nung naalala ko yun, biglang nag-strike sa akin, bakit ba tayong mga tao laging nakatingin sa mali? Why not? Ano ba yung right culture? Ano ba yung magandang culture na dapat natin gawin or i-develop? Kaya po nung nalagay ko sa heart ko, sabi ko, Lord, ano ba meron sa ating church, ang church, na dapat namin pagtuunan, hindi yung mga pangit na bagay, kundi yung mga mabubuting bagay na dapat namin i-practice. At ito po, nabuo po itong building the right culture. Yan. Sabihin nga natin sa tabi natin, building the right culture. Okay. So yan, dinifine ko dyan yung word na culture. Sabi dyan, culture can be defined as all the ways of life including arts, beliefs, institutions of a population that are passed down from generation to generation. Culture has been called the way of life for an entire society. Okay? So ito daw po yung ways of life. So nung akin po tinitignan, ano ba sinabi pag kulturang Pinoy? Okay? Ang kulturang Pinoy, tinignan ko yung mga bubuting culture ng Pilipino. At alam niyo po, isa sa kultura ng mga Pilipino na napakagandang ginagawa po ng lahat ng mga Pilipino ay yung pagmamano. Sino pong nagmamano dito? Right? Lahat ng mga Pilipino marunong magmano. So, kaya sa ating mga nanay, mga kabataan na may mga anak, please teach your children na magmano. Ano ba kultura ng Pilipino na dapat natin i-build or i-develop pa? Yung paggamit ng po at opo, ang galing ni Ate Seiya. Nagpo-po at opo ba si Ate Seiya?
Okay. Tama po ba ako? Po at opo. At alam niyo ba, isa pang napakagandang kultura ng Pilipino, ang mga Pilipino po, very hospitable. Wala nang makain pag may bisita, maghahain pa rin. Right? Sino po nga ganon? Wala ka nang laman sa iyong rep, pero pag may bisita, talagang uutang ka sa tindahan para lang kahit malang soft drinks, malamig na tubig, yan po ang kultura ng Pilipino. At ang mga Pilipino po ay may respeto. Tama po ba? So those are the cultures ng mga Pilipino na napakagandang ipagpatuloy natin gawin. Sabihin mo sa katabi mo, gawin natin ang tamang kultura ng mga Pilipino. Tama po ba? At ngayon naman po, no, nung aking pong, sabi ko, nung aking pong sinesearch itong teaching na ito, ano ba ang kultura ng isang Kristiyano? Okay? So, kung titignan natin, napakarami. Pero meron na po ilang inilagay dito. So, 3 bagay lang po ito, nilagay ko. At ang verse na ating pong babasahin ay sa Acts chapter 2, beginning verse 1 hanggang end, hanggang 47. Okay? So, babasahin ko lang po yung verse 2 hanggang 12. Okay, babasahin ko sa wikang Tagalog. Lahat po ng may Bible, sino pong may Bible, nasa kamay? Yan, mga Bible kayo. Kung wala man po, babasahin ko sa wikang Tagalog. Okay, Acts chapter 2, verse 2. Nagkatipon silang lahat sa isang lugar nang sumapit ang araw ng Pentecostes. Walang ano-ano'y may ingay na nagmula sa langit, katulad ng ubong na malakas na hangin, at napuno nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang parang mga dilang apoy na dumako sa bawat isa sa kanila, at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo, at nagsimula magsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu. Verse 5, may mga debotong Hudyo noon sa Jerusalem na nagmula sa bawat bansa sa buong mundo. Nang marinig nilang ugong, nagdatingan ang maraming tao na manghasla sapagkat nagsasalita ang mga alagad sa wika ng mga nakikinig. Sa pagkamangha at pagtataka ay kanilang nasabi, hindi ba taga Galilea silang lahat? Bakit sila nakapagsasalita ng ating wika? Tayo mga, tingnan po natin itong verse 9. Tayo mga taga-Parsya, Media, Elam, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Ponto, at Asia. So, ilang po ito? Ilang bansa daw ito? 8. Binilang ko po. Meron pa sa ating mga taga-Phrygia at Pamphylia, Ehipto at sa mga lupain ng Libya malapit sa Cyrene, at mga nagmula sa Roma, mga Hudyo at mga Hintil na nahikayat sa pananampalatayang Hudyo. Amen. Napakadaming bansa. Okay? May mga taga-Creta at Arabia din. Paano sila nakapagsasalita sa ating mga wika tungkol sa kahangahangang ginawa ng Diyos? Hindi nila lubusang maunawa ng nangyari, kaya't nagtanungan sila, ano ang kahulugan nito? So, magbalik muna ako dun sa verse na yun. Kung titignan po natin itong sinabi ito, at kung alam po ng lahat, at ng iba, ito po yung sinabi na si Jesus po ay umakyat na, no, sa langit. At ang naiwan po dito ay yung mga disciple ni Jesus. Okay? So, sa Acts chapter 2, ito po yung dun sa silid, na lahat sila ay nagkatipon-tipon at bumaba po ang Espiritu Santo ng Lord at ang lahat po ng tao doon ay napuspos. At kung tinignan po natin yung istorya, marami po ang nakakitang nakapalibot at sila po ay namangha. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, mamamangha ang iba sa kabutihan ng Diyos sa iyo. Okay? So, ang nangyari dito, no? Nung namamangha ang mga tao, may isa mo nagsabi, hindi kaya mga lasing niyang mga yan.
No? At alam niyo po yung verse 14, okay? Sabi doon, basahin po ulit natin, kaya't tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas, mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan niyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo, alas 9 pa lamang ng umaga. Ngayon, verse 16, ang nakikita nyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Okay? Verse 17, ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao, ipapahayag ng iyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Okay? So, dito po sa verse na ito, hanggang sa bandang dulo, no? Puputulin ko na lamang po. Si Peter ay nagsimula mag-share ng gospel. Ipinakilala niya ang Diyos, ang ating Panginoong Jesus. Sinabi niya na si Jesus na ang inyong ipinako ay sinubo ng Diyos upang maniwalaan. Okay? So, dito po sa sinabi ito, mamaya ko na mag-jump tayo sa pinakadulo. Dito ko nakita na mayroong naging tura ang mga unang Kristiyano sa panahon ni Pedro nung nagkaroon po ng pagbabalik Espiritu sa Acts chapter 2. At ngayon po, ito po yung bahagi sa ating buhay. Alam niyo po ba, for God's glory, okay? Kanina po na nagpapakotong si Ate Ems. Sino pong nakakilala kay Ate Ems noon? Please raise your hand. Kilala niyo ba si Ate Ems noon? Parang nakaganon siya, si Ate Ems. Pero ngayon, nakikita niyo po yung kasi meron pong banal na espiritu na bumaba. At ako po'y naniniwala na sa atin, sa bawat isa, sa mga bagong dumarating, bababa po ang Espiritu Santo at bubuo ng isang kultura sa ating lahat. At ito po yung isi-share ko na tatlong bagay. So itong kultura nito, dapat natin buuin. Sabi nga ng title, building the right culture. So bakit ko po nasabi na right? Sinabi ko kay Bishop noon, sabi ko kay Bishop, magkaiba yung right at good. Tama po ba? Pag sinabing good, ibig sabihin mabuti lang. Pero ayun ba yung tama? Okay? Siguro, example ko dito, si Robin Hood. Kilala niyo si Robin Hood? Si Robin Hood, mabuti ang intention niya. Tama? Namibigay siya ng pera sa manihirap. Pero ang tanong, tama ba yung ginagawa niya? Okay, kasi ang ginagawa ni Robin Hood, nagnanakaw siya sa mga corrupt people. Okay? So, sa atin, hindi na pananampalataya, dapat hindi naman yung good culture ang binubuo natin sa ating mga sarili. But, yung right culture. Sabihin mo nga sa katabi mo, right culture. Okay, nandiyan na po ba kayo? So, handa na ba kayo? So, dito po sa Acts 2, verse 42. Yan. Ito po yung gusto kong dito tayo mag-dwell sa verse na ito. Yung buod po ng Acts chapter 2, nung dumating po sa verse 42, ang sabi doon, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. Okay? So sabi doon, nung si Peter ay nagpahayag ng salita ng Diyos, nagkaroon po ng ganitong senaryo. At ang bilang po ng mga tao noon, sabi doon, 3,000. Ilan ba tayo dito sa palagay nyo? Siguro mga nasa 100 lang tayo po. Imagine yung 3,000 people. Okay? Na nandun, nakapitin ng salita ng Diyos at naligtas. At ang sabi doon, they devote themselves. Okay? In the apostles' teaching, and to fellowship, and to breaking of prayer. Imagine niyo po yun. Okay? So, 3,000 tao na lahat devoted na mag-church. Hello? Lahat devoted mananangin.
lahat devoted, magkaroon ng fellowship. Okay? So, dito ko po nakita, okay, na nagkaroon sila ng family culture. Sabihin mo nga sa katabi mo, family culture. At ako po'y natutuwa at nagagalak, time by time, no? Ang Lord, dinadala tayo sa ganong sitwasyon. Tama ba ako? Ang tawag natin nga sa ating life is life family, right? So, yung pamilyang kultura, isa-isa po tayo, family by family, dinadala ng Diyos sa iglesia ito. Tama po ba? Sino po dito gusto makasama ang kanyang mami at daddy, mga kapatid? Dito po sa pagdalo ng church. Amen. Praise the Lord. So, yun po kasi yung design ng Lord. At dito po sa Acts chapter 2, kung tinignan po natin, ito po yung number 1 point. Next, please. Okay? Family culture of sowing. Okay? So, yung sowing, ano po yung sinabing sowing? Pagtatanim. Meron pong tatlong bagay ng pagtatanim. Dito ko po nakita yung tatlong bagay. At si Peter po, dito sa sinabi dito sa Acts chapter 2, siya po ay nagtanim. Ang unang pagtatanim, ang ibig sabihin ay preaching the gospel. Okay? So si Peter, nung siya po ay nakareceive sa Lord, doon sa Acts chapter 2, siya po ay nagpahayag ng salita ng Diyos. Anong itinanim niya? Anong itinanim niya sa tao? Salita ng Diyos. Okay? At ang sabi doon, Mark 4:26, isa pong parable ni Jesus. He also said, this is what the kingdom of God is like. A man scatters seed on the ground, night and day, whether it sleeps or gets up, the seed sprouts and grows. Though he does not know how, all by itself soil produces grain. First the stalk, then the head, then the full kernel in the head. As soon as the grain is ripe, he puts a seed of it because the harvest has come. Okay. Nung si Peter ay nagtanim ng salita ng Diyos, anong kanyang inani? May inani ba si Peter? Anong inani niya? Wala siyang naani. Hello? Ang nangyari nung tinanim na yung seed, kusang tumubo ito sa puso ng mga tao. At ang sabi doon, they devote themselves to the apostles' teaching. Okay? So, paano yun? A family culture of sowing. Tayo po bilang mga Kristiyano sa lugar na ito, sabihin mo nga sa katabi mo, kailangan mong magtanim. Magtanim tayo ng salita ng Diyos. Okay? Hindi lang po sa ating mga kamag-anak, no? Let us try to sow seed, which is the Word of God. Kasi bakit? Sabi din po sa Acts, 1 Corinthians 3:6, sabi mo dito, ni Pablo, I planted a seed, Apollos watered it, but God has been making it grow. Hello? Sabi lang ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig, pero sino ang nagpalago? Walang iba kundi ang Diyos. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, tanim lang tayo ng tanim ng salita ng Diyos. Sabi mo nga sa tabi mo, tanim ka lang ng tanim. Okay? So, nakakatawa po yung nagiging kultura ngayon ni Pastor Conrad sa mga community. At ito po ay ipagpatuloy natin. Building this right culture. Si Pastor Conrad po ay umiikot sa mga community at siya po ay nagpipray, nagsusog. Okay? At isang bunga, tama ba ako, Pastor, mga taga-balok? Sino ba yung mga taga-balok dito? Sila po ay bunga ng pagtatanim. Praise the Lord. At habang tayo po'y tinatamnan,
ang Diyos po ang magpapalugod sa inyo. Okay? Ang Diyos po ang siyang magbibigay ng magandang bunga. Amen? So sabihin na natin, culture of sowing. Another term for sowing is yung giving generously. At ito po nakikita ko na po sa ating pamilya ng life. Sabihin mo nga sa katabi mo, nagbibigay ka ba sa... Hello. Sabihin mo nga, tanongin mo nga ulit, nagbibigay ka ba? So ito po giving generously, very popular po sa Corinthians 9:6-8. Remember this, whosoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Okay? So, ipagpatuloy po natin itong pagbibigay ng may kagalakan. Okay? So, tayo po ay nakapagbibigay dito sa building nang walang pag-aalitan. Kasi bakit? We have a generous heart na inilagay sa ating puso ng ating Panginoon. Right? Tama po ba? Sabihin mo sa katabi mo, give generously. Okay? So, nagtatanim. Naalala ko din po ang isang bagay na naalala ko din na po, si Bishop po mahilig magtanim. Ano po? Si Bishop, tanda mo nun, nagtatanim ng sapatos, no? Nagtatanim ng bag, no? Nagtatanim ng damit. At hindi naman po sa ilang, iba-iba po yung tinatangkan niya. Okay? At alam niyo po, sabi doon, whoever sows generously will also reap generously. Kung sino daw yung nagbibigay, ay tatanggap din. Hello? Kaya po sa atin, huwag tayong magsawang magbigay. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang magsawang magbigay. Hello? Ay paano naman kung walang ibibigay? Hindi lang po pera ang pwedeng ibigay. Okay? So, let us give generously. At alam mo po ba ang napaka-best example ng giving generously? Walang iba kundi ang Panginoong Yesus. Tama ba ako? Not only our wants, but also the needs ibinibigay ng Diyos. Amen? Kasi siya po ay generous God. Sabi nga sa Bible, kapag ba humingi ang anak mo ng tinapay, bibigyan ng ahas? Hindi. Sabi ng Lord, kung kayo nga mga taong masasama ay nakapagbibigay, how much more ang Lord na mabuti? Sabi mo sa kanila mo, ibibigay ng Lord ang hinihiling mo. But you must first learn to give or to sow generously. Sabihin niya natin, family culture of sowing. Okay? So, ako po'y naniniwala na nananampalataya na nararamdaman ko sa sarili ngayon na ito'y nangyayari na po sa atin. Amen? At ito po yung kultura na dapat natin ipasa. Sabi nga po doon sa meaning ng culture, it is passed through generations. Okay? Kaya yung sowing, yung culture of sowing, ipasa natin sa mga anak natin. Okay? So, turuan niyo yung mga anak nyo, kahit 5 piso or 20 pesos, bigyan nyo tapos mag-abot dito sa unahan, doon tayo sa company. Para ma-enjoy nila yung pagbibigay sa Lord. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Okay. Nakukuha po natin. Pangatlo, when we talk about culture of sowing, yung sowing is also doing good things. Galatians 6:8-9. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Let us not become weary in doing good, for at the proper time
we will reap the harvest if we do not give up. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, tatamnan kita ng kabutihan. Sige, sabihin mo ulit, tataniman kita ng kabutihan. Sabihin mo ng malakas, hindi kita tatamnan ng sama ng loob. Praise God. So, ang itanim natin sa ating kapwa ay mabuti. Tama po ba? Huwag tayo po magsasawa sa magawa ng mabuti. Okay? Sa school, sa ating work, no? Bagaman iba ang pinapakita sa atin, tamnan pa rin natin ng mabuti. Sabi rin sa Word, daigin ng mabuti ang masama. So, doing good things, ibig sabihin, nagtatanim namin ng mabubuti sa ating mga kasama. Okay? Isa pa pong verse, Matthew 10:40. If anyone welcomes you, welcomes me. If anyone welcomes me, welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet as a prophet will receive a prophet's reward. And whoever welcomes a righteous person as a righteous person will receive a righteous reward. Ito pong verse na ito, no? Sabi lang, if anyone receives a prophet's or a prophet will receive a prophet's reward. Ito po yung napakagandang principle ng Bible. Na kapag tayo daw po ay nagtanim sa isang propeta, aan tayo ng pang-propeta reward. Nakuha niyo po ito. Ibig ko sabihin, for example, ako ay nag-honor sa isang bishop. Anong i-receive natin? Bishop's reward. Nakuha niyo? Kapag tayo ay nag-honor sa isang presidente, anong i-receive natin? President's reward. Nakukuha niyo po? Kaya sa atin, gawin natin kultura, at alam mo po, nagiging kultura na natin, and we are praising God for all these things na ginagawa natin. During may bisita po tayo, no? Sila po ay nabibless dahil tayo po ay meron ganitong kultura. Nasabi nga, ika nga yung ating mga pinipinta sa bulsa, no? Minsan, kinakabahan natin. Yung ating mga mata, yung ating mga kamay may mata. No, alam kung violet, kung orange, or kung red. Pero ang point is, tayo po ay may ganitong kultura. We are sowing seed. Okay? Sowing seed, the word. Sowing seed, yung giving generously. And then sowing seed, na pagtatanim natin ang mabuting bagay sa ating mga kapatid sa mundo. Amen? Purihin po ang Diyos, palapakan nga po natin ang Lord. Nakukuha po ba natin in Acts chapter 2, verse 42? They devoted themselves to apostles' teaching. It means yung seed, yung pagtatanim na ginawa ni Peter, ito yung pumapatungkol dun sa apostles' teaching, yung salita ng Diyos. Okay? Pangalawa, yung word na into fellowship and to breaking of the bread. Sabihin nga natin, fellowship. So, number 2, family culture of acceptance. Sabihin mo nga sa katabi mo, ina-accept kita. So, we must accept everyone by the grace of God. Kasi una sa lahat, tayo po'y tinanggap ng Diyos ng walang pag-aalinlangan. Okay. Meron po ditong verse sa Matthew 22, verse 2 and 9 to 10. Ito yung verse. Sabi doon, the kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding banquet for his son. So, ang istorya pong ito, magja-jump po ako sa 9. Sabi doon, so go to the street corners and invite to the banquet anyone you find. So the servants went out into the streets and gathered all people they could find,
the bad as well as the good, and the wedding was filled with guests. Okay? So, ito pong parable na ito, ang sabi doon, meron daw pong isang hari na nag-invite ng isang wedding or ng isang handaan para sa kanyang anak. At noong nagtatawag na po yung kanyang mga alagad, wala pong pumupunta. Okay? At doon po sa kahuli-hulihan, ang sabi ng hari, o sige, lahat ng tao na makita mo, papuntahin mo, whether good or bad. Kaya po nangyari dito, na puno ang luwagan ng mga tao. Ano bang ibig sabihin na praise the Lord. Ano bang ibig sabihin ng acceptance? Okay? Pagtanggap sa mga tao, whether you like it or not. Hello? Sabihin mo sa katabi mo, ina-accept kita kahit mahina ka. Ina-accept mo din ang iyong mga kahinaan. Ibig sabihin, anuman ang appearance, let us build a culture of acceptance. Okay? Kasi alam niyo po, sa church, sabi nga, napakahirap daw pumasok sa church. Kasi ang dami, bawal ang may kulay yung buhok, bawal ang ganito, bawal ganito. Pero sa kalangitan, ang bawal ang kasalanan. Okay? Ibig sabihin ng acceptance, everybody is welcome. Okay? Kahit naka-short, no? Kasi ang nangyayari po, kapag may pumasok ng mga ganitong tao sa iglesia, ang tingin natin, okay? So there are people, no? May mga tato. Nakita niyo po ba si Kuya Earl? For example, si Kuya Earl. Si Kuya Earl. Ang dami ng tato. But still, our family, the Life family accepts. Right? Kasi yun yung right thing. Hindi dapat natin tingnan kung anong estado niya, kung anong kanyang nakaraan. Tama ba? Nakukuha niyo po yun? Kasi bakit? Unang-una sa lahat tayo in-accept ni Jesus. Hello? Kahit nga siguro, kumbaga, galing sa bilangguan, we are all accepted by Christ. So tayo bilang Life family, let us build this culture, i-accept natin. I-welcome natin. Kasi bakit? Hindi tayo ang magbabago sa kanila. Ang ating Panginoong Jesus. Right? Palakpakan mo natin ako. Okay? At alam niyo po, na-bless ako dito sa isang word na ito. Please, yan, palagay nga po yan. Yung next word. Ano nakalagay dyan? Yan. Siguro magandang ilagay dito sa church yan. Tama ba? Ilagay siguro natin dyan. No perfect people allowed. Ibig sabihin, pag perfecto ka, bawal ka dito. Diba? So, ibig sabihin, lahat po tayo welcome. Ano ba yung appearance natin? Ano ba yung weaknesses natin? No? Let us welcome one another. Okay. Another thing, sa culture of acceptance, yung humility. Luke 18, verse 9 to 14. I tell you that this man, rather than the other, will whom justified before God. For all those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Okay? So, ano po ibig sabihin ng humility? Okay? Ano niyo po yung word na holier than thou? Ang tingin niya sa kanyang sarili ay mas holy siya sa kanyang or sa iba. So, sabi ng word, do not think of yourself highly
than others. So, ibig sabihin, once we accept everyone, kapag in-accept natin ang bawat isa, wala tayong dapat ikitan. Walang pagalingan. Alam niyo yun? Na si Pastor King ay nakakapag-preach doon. Hindi po pagalingan ang labanan. Okay? Once we accept everyone, ang tingin po sa atin ng Diyos, pantay-pantay. Hello? Sabi mo nga sa tabi mo, wala tayong pagalingan. Okay? So, lahat tayo ay importante sa Lord. So, we must accept everyone's weaknesses. We must accept everyone's strength. Amen? I-accept natin, i-acknowledge natin ang bawat isa. Kung siya'y mahihiyain, i-accept natin. Kung siya'y paglutin, i-accept pa rin natin. Kasi ba? Hello? Kung maliganin, accept. Kasi bakit? Lahat tayo ay in-accept ni Jesus. Hindi tayo po dapat mag-set ng standard na kapag ikaw ay puputin, bawal ka sa life. Hello? Build this culture of acceptance. Kasi bakit? Darating yung panahon sa isang pamilya. Kaya nga po sinabi ko sa family culture. Sa isang pamilya po ba, merong pag-aaway, magkakapatid, magulang, tama? Yun po ay normal. Why? Ano po kagandahan nun? Ito po ay nagpapatatag ng pagmamahalan ng isang pamilya. Tama ba ho? Yung mga kapatid, hindi magkasundo, right? Pero darating yung time na yung magkapatid na yun, for example lang po, halimbawa, hindi nag-iibigan or talagang magkagalit. Pero dumarating ang time, pag yung kapatid ay napatrobol, unang-unang darating yung kapatid na may nakaaway na. Why? Kasi accepted natin as a family ang bawat isa. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ina-accept kita ng buong-buo. Hello? Okay? So kasi bakit ko po ito sinasabi? Alam niyo po, napakaganda rin ng ginagawa ng Lord. Nung tayo ay nag-meeting doon po sa Sampalang Lake Marquitos, anong nakalagay doon sa yung best, yung word na best? Treasure. Anong nakalagay doon? Treasure the contribution of each other. Alam niyo po yung nag-strike sa akin doon sa yun nga, i-treasure natin not only his or contribution, but i-treasure natin yung presensya ng bawat isa sa life. Hello? Kasi wala pong ibang tutulong sa atin kundi tayong life family. Sabihin mo sa katabi mo, walang ibang tutulong sa iyo kundi ako. Para may diin, galit. Kaya huwag kang walang ibang tutulong sa iyo kundi ako, kaya huwag kang maligalig. Hindi mo yun. What I mean is, as family, as life family, magkakaiba po tayo ng ugali, magkakaiba tayo ng nakaraan, magkakaiba tayo ng prinsipyo sa buhay, but still, sabi ng Lord, we need to accept each and every one of us. Amen? Palakpakan nga po natin ang Lord. So, walang pagalingan, walang inggitan, kung siya ay inaangat ng Lord, no? Sabihin mo sa sarili mo, Lord, do it again. Okay? Huwag mo kainitan. Bagkos, be a blessing. Okay? At yun namang inaangat ng Lord, sabi rin sa Bible, ang mga inaangat ng Lord ay dapat magpahumaba. Okay? Kasi bakit? Baka kasi lumaki ang ulo.
So, humility. Sabihin nga natin humility. Part ng humility is forgiveness. Hello? We also need to accept forgiveness sa ating mga sarili at i-accept din natin yung humihingi ng tawad sa atin as part of our family culture. Amen? Praise the Lord. Purihin nga po natin din ang Lord. Palakpakan natin ang Lord. Are you getting this, mga kapatid? Okay, last. Ang sabi po ng word sa Acts 2:42, they devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to breaking of bread, and to prayer. Sabihin natin prayer. Number 3, family culture of prayer. At dinagdag ko po dyan yung praise. Okay? So sa atin po, sa Life Family, we must build this culture of prayer. Sino pong nananalangin dito? Nasa kamay. Ako po'y nagagalak at natutuwa. Yun nga po kanina, nung sinabi ni Ate Ems kung siya yung papatotoo, nakapagod na yung mga teachings na kapag ka may ganong senaryo, ang ginawa niya unang-una, nagpatutog siya ng music or praise and worship song. And then after niya magpatugtog, anong ginawa niya? Siya muli nag-pray. So, continue lang po natin, nade-develop sa atin yung kultura naman dati naman hindi natin ginagawa. Na kapag gano'n nagkaroon ng problema, anong ginagawa? Kung saan-saan tatakbo. Hello? Ngayon, ang nangyayari, natututo tayo manalangin. And after that, natututo tayo magpasalamat at magpuri sa Diyos. Okay? Sabi doon, praising God. Acts 2:46-47. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Okay? So sila po ay nagpuri sa Diyos. Last time kung sinabi ko po about yung unang magsamba, marami po ay marunong magpasalamat sa Diyos. Or lahat ng tao marunong magpasalamat. Pero iilan lang ang marunong magpuri. Okay? Anong ibig sabihin? Kahit sino mong tao marunong magpasalamat. Ang ibig kong sabihin dito, iilan ang marunong magbalik ng kapurihan sa Diyos. Na talaga yung sincere na, Lord, pinupuri kita dahil napakabuti mo sa buhay ko. At buksan mo natin ang ating Bible sa Acts chapter 2. Verse 43, 44, and 45. Okay? Tingnan niyo po yung nangyari dito sa Acts 43. Yan. Dahil sa maraming himala at kababalaghang ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Verse 44, ito po yung napakaganda. Nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay itinuring na para sa lahat. Verse 45, ipinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at ang napagbilhan ay ipinamahagi sa bawat isa ayon sa kanyang pangangailangan. At verse 46, sabi doon, araw-araw sila ay nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan na masaya at may malinis na kalooban. Napupuri sila sa Diyos at kinalugdan sila ng lahat ng tao. Ang bawat araw ay itinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Tingnan niyo kung yung nangyari. Sabi ng lahat ng sumasampalataya, ipinagbili nila yung kanilang mga ari-arian.
At anong sabi doon? Yung pinagbilhan, iisa. At kung sino yung may pangailangan ibinibigay, at anong sabi doon? Sila po ay masaya at may malinis na kalooban. Sama-sama silang nagtitipon araw-araw sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay. Imagine niyo, sino mo dito may mga kalupaan at bahay? Amen. Sino mo may sasakyan? Amen. Hindi ko po sasabihin, ipenta natin at pagsama-samahin natin, dito na lang tayo sa line. No. Ang tinutukoy ko dito, yung radical, paano yun? Yung radical culture na nangyari sa kanila. Imagine nyo, lahat ng mananampalataya nagbenta ng ari-arian. Hello? Kaya ba natin yun? Sa panahon natin ang hirap, no? Pero nung time na to, kung tingnan natin yung kulturang nagkaroon sa Acts chapter 2, lahat ng kanilang ari-arian sama-sama at araw-araw silang nagtitipon. Regardless of kung sino ka, basta ikaw ay sumasampalataya sa Diyos, sama-sama tayo nagtitipon na ang sabi doon, masaya sila. Sabihin mo sa katabi, masaya ka ba? Parang hindi kayo masaya sa katabi nyo. Tanungin mo yung katabi mo, masaya ka ba na nandito ako sa church? Hello? Sabi doon, masaya na nagtitipon-tipon ng lahat. At ano pong ginagawa ng Lord? Hindi po sila ang gumawa. Babasahin po yung verse. Anong sabi doon? At bawat araw ay idinaragdag sa kanila na Panginoon. Sinong nagdaragdag? Okay, sinong nagdaragdag? Si Pedro ba? Ang bawat araw ay idinaragdag sa kanila ni Pedro ang mga iniligtas. Hindi po si Pedro ang nagdaragdag. Ang Diyos po ang nagdaragdag kasi meron po silang kultura na ginawa. Isang pamilya na may pagtatanim, tinamnan nila ang bawat isa, lahat ng pinagbentahan nila, tinamnan nila, itinanim nila sa bawat isa, iisa ang kanilang ari-arian. Okay? Yung kultura ng pagtanggap, okay? Tinanggap nila kahit hentil man yan o yan man ay Hudyo. Okay? At ano? Ang kultura nila, lahat sila ay masayang nagpupuri sa Lord. So, building the right culture. Ito po kulturang ito ay napakasarap mong namnamin habang hinihintay natin ang ating Panginoon. At alam niyo po ba that this message, all in all, ito po yung kulturang ginagawa ng Diyos ng panahon ni Jesus. Si Jesus ay nagtanim. Si Jesus, inaksin tayong lahat. Hello? Lahat ng yun ay ginawang example ng Lord para tayong lahat gawin din natin ito. Si Jesus nananalangin. Okay? At si Jesus nagtitiwala sa Diyos Ama. So sa atin po bilang mga mananampalataya. So yung pong last part, is part of our conclusion. Yan. So gawin mo natin kultura. Life's family culture. Ano ba yun? Alam niyo na ba? Yan. A family that sow and share. Sabihin na natin, sharing is caring. Okay? A family that accepts and treasures everyone. Sabihin mo sa katabi mo, tinitreasure kita kapatid. And last, a family that prays and give glory to our God. Amen. Palapakan nga po natin ang Lord. So let us all stand. Tayo natin tumayo.
yan. Amen. So, nawa po ay meron po tayong natutunan sa mga ito. So, our blessed. So, sa panahon natin ngayon, ano po? So, ang ating Diyos po ay hindi nagbabago bilang mga anak. So, tayo po bilang mga anak niya. So, we must learn and build this culture. Let us accept everyone. Magtanim tayo sa ating mga kapatid. Magtanim tayo sa church. Magtanim tayo sa iglesia, sa hagay. No? At ang katabagan ng Diyos ay paparanas niya sa atin. So, yung mga nagpatotoo kanina, yung kagalingan, yung mga answered prayers, ibibigay mo ng Diyos yan sa ating lahat. As long as we build this culture of family, nanalang po yung pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. So, sige po, tayo po lahat ay lumulog sa panalangin muli sa ating Diyos. Pasalamatan lang ng ating Diyos sa buhay. Come on, let us praise God. Let us thank the Lord. Salamat po, Panginoon. Sige po, purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang ating Panginoon. O Diyos, luwalhati ka. Salamat dahil napakadakila mo. Ikaw, O Diyos, ay hindi nagbabago sa iyong mga salita. Panginoon, pinupuri na namin. Come on, let us give glory. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Salamat po, Diyos. Salamat po, Panginoon. Luwalhati ka iyong pangalan ng God. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat na iyong ginagawa sa aming buhay, Panginoon. At Lord, muli kami narito, Panginoon. Nagpapasakot kami sa iyong kalooban, Lord God. At O Diyos, turuan mo kami na lumagan sa kalooban mo, Panginoon. At habang kami, O Diyos, ay patuloy na sumusunod sa iyo, Lord, hinihiling namin, Lord God, ay iyong banal na Espiritu, Panginoon, na siyang lumabay sa amin, Panginoon. Natulad ng Diyos na ginawa ko sa iyong mga anak, Lord God, ng panahon ni Peter, Lord God. Ibinaba ko yung banal na Espiritu, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay magkain sa Panginoon. Upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng kapahayagan, Lord God. At magkaroon kami, O Diyos, ng lakas ng loob upang ibahagi ang iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. At sa oras mong ito, Lord God, lahat ng kamurihan at masasalamat mo, Lord, ay binabalik natin sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God.